Magsitayo na po ang lahat. Ko'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin yaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Miyerkules tayo, unang Miyerkules ng buwan ng Marso, at nasa Miyerkules tayo ng pangalawang linggo ng Kwaresma o 40 na araw na paghahanda para sa dakilang kapistahan ng Pasko ng pagkabuhay muli ng Panginoon. Tinatawag tayo sa tunay na paglilingkod sapagkat naparito ang Anak ng Tao, hindi upang paglingkuran, bagkus maglingkod at mag-alay ng kanyang buhay para sa katapusan ng lahat. Tayo ay sinusukat din gaano tayo magiging tunay na Kristiyano sa pamagitan ng tapat at taos-pusong paglilingkod. Ngunit sa mga sandali na sinuway natin ang kalooban ng Diyos at dahil sa ating kasalanan, tayo'y napalayo sa Kanya. Kaya dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pamalagiin mo ang iyong sambayanan sa pagkabatid tuwing na sa paggawa ng kabutihan. At patatagin mo kami sa kasalukuyan upang kami makapagkamit ng kaloob mong buhat sa kaitaasan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ang sabi ng mga tao, iligpit na natin si Jeremias. May mga saserdote namang magtuturo sa atin, mga pantas na magpapayo, at mga propetang magpapahayag ng salita ng Diyos. Isakdal natin siya, at huwag na nating pakinggan ang mga sinasabi niya. Kaya't nanalangin si Jeremias, Panginoon, pakinggan mo ang aking dalangin. Batid mo ang binabalak ng mga kaaway ko. Ang kabayaran ba ng kabutihan ay kasamaan?
Ano't naghanda sila ng hukay upang ako'y mabitag. Natatandaan mo kung paano ko sila idinalangin sa iyo upang huwag mong ipalasap sa kanila ang iyong puot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas sa patibong nila at umang nabitag. Buhay ko'y nabilin sa iyong mga kamay. Ang pagliligtas mo sa aki pakamtan. Ikaw ang aking Diyos na tapat at tunay. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako iyong sagipin. May mga bulungan akong naririnig mula sa kaaway sa aking paligid. Sa kanilang balak ako'y nanginginig. Ang binabalangkas, ako ay iligpit. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako iyong sagipin. Ngunit Panginoon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo. Diyos na dakila, sa iyong kalinga umaasa ako. Laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo, at sa umuusig na sino mang tao. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako iyong sagipin. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng poong mahal sa daigdig, ako'y ilaw kapag ako ay sinundan. Ang dilim ay mapaparam at sa akin mabubuhay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nang nasadaan na si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang 12. Sinabi niya sa kanila, "Aakyat tayo sa Jerusalem. Dooy ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba ang anak ng tao. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintel. Siya'y tutuyain, hahagupitin, at ipapako sa krus. Ngunit, muli siyang bubuhayin sa 3 araw." Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kahit lumuhod siya sa harapan ni Jesus. "Ano ang ibig mo?" tanong ni Jesus. Sumagot siya, "Sana'y ipagkaloob ninyo sa 2 kong anak na ito ang karapatang makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi nyo nalaman ang inyong hinihingi." Sabi ni Jesus sa kanila, "Makakainom ba kayo sa kupa ng hirap ko?" "Opo," tugon nila. Sinasabi ni Jesus, "Ang kupa ng hirap ko ay mainom nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang maupo sa aking kanan o sa aking kaliwa. Ang luklukang sinasabi ninyo'y para sa pinaghahandaan
ng aking Ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid, kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintel ay naghahari sa kanila, at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat na may iral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang araw po mga kapatid ko ni Kristo. Nasa unang Miyerkules tayo ng buwan ng Marso. Itong Miyerkules ay laging inaalala natin ang ina ng laging saklulo. Pero itong misang ito ay ating alay din sa ating pagpupurit, pagpupugay sa ating Poong Isus Nazareno, sa ating mga intensyon, lalo't higit na ang intensyon sa kaligtasan ng pagbabakuna na sinimulan na sa Pilipinas at ang ating pag-alay ng panalangin para sa mga frontliners at sa mga nagkakasakit ng COVID-19 na sana'y ito'y mabigyan na ng sapat na solusyon. Ang atin pong tema, sapagkat araw-araw po sa panahon ng 40 na araw na paghanda para sa dakilang kapistahan ng Pasko ng pagkabuhay muli ng Panginoon, ay mayroong tema. Ang tema po natin sa araw ng Miyerkules sa pangalawang linggo ng Kwaresma ay ang paglilingkod. Bahagi ng ating pagiging nanampalataya at nananalig sa ating Panginoon ang paglilingkod. Ngunit kung minsan itong paglilingkod ay hindi natin nauunawaan ng mabuti. Sapagkat ang akala natin ang paglilingkod ay may katapat na material na bagay, may katapat na pag-promote sa sarili, may katapat na kilanlin o dili kaya magkaroon ka ng kapangyarihan o posisyon sa sambayanan. Hindi po ganyan ang paglilingkod. Ang ating mga pagbasa ngayon ay nagtuturo sa atin ng kapahamakan ng paglilingkod. Sapagkat kung tayo ay naglilingkod, ano ba ang mangunguna sa ating buhay? Ang salita ba ng Diyos? O ang ating sarili na mga adhikain, na ambisyon, na mga hinihingi, hinihiling o mga tunguhin sa buhay? Kung halimbawa, ang iyong gusto sa buhay ay salungat sa kalooban ng Diyos, ano ang pipiliin mo? Ano ang gagawin mo? Ano ang tunay na isabuhay mo? Dito sa katanungan na ito, dito po natin ilagay ang kahulugan ng ating mga pagbasa. Ang ating unang pagbasa ay mula sa aklat ni Propeta Jeremias, Kabanata 18, talata 18 hanggang 20. Si Jeremias ay isang courtesan prophet. Ibig sabihin, siya ay propeta na naglilingkod sa palasyo. Ngunit sa kanyang paglilingkod sa palasyo, siya po ay nagsasabi ng katotohanan.
At dahil nagsabi siya ng katotohanan, siya ay laging tinuligsa at pinahamak ang kanyang buhay. Dito po natin maunawaan sa ating unang pagbasa na yung mga kalaban ni Propeta Jeremias, ibig sabihin, yung mga kontra sa pagtuturo ni Propeta Jeremias, na nagtuturo si Propeta Jeremias ng katotohanan, na nagsasabi siya ng totoo, nagsabi siya anong tunay na sitwasyon. Sinabi ng mga kalaban niya, iligpit natin si Jeremias. May mga saserdote namang magtuturo sa atin, mga pantas at magpayo at mga propita, ibig sabihin yung mga huwad na propita na magpahayag ng salita ng Diyos. Isakdal siya at huwag na nating pakinggan ang sinasabi niya. Kung tayo ay laging nasa panig ng katarungan, kung tayo ay laging nasa katotohanan, kung tayo ay para sa kabutihan ng karamihan, ang mga iilan na mayroong tinatawag na vested interest, ibig sabihin personal na interest, na kanilang maibulsa, na kanilang makukuha dahil sa kanilang paglilingkod sa bayan, ay magagalit. At yung mga nagsasabi ng katotohanan, nagsasabi ng katarungan, nagsasabi kung ano ang dapat gawin, ay paratangan ng kung ano-anong mga paratang dahil ang kanilang tinitingnan ay pansariling interes. Ganon ang nangyari kay Jeremias. Hindi lang po si Jeremias, marami pang iba ng mga propita. At hindi lang po si Jeremias, Isaias at iba pa mga propita, kasama na dito si Juan Bautista, na dahil siya ay nagsasabi ng totoo, siya'y dinakip, pinahirapan, pinugutan ng ulo ni Herodes dahil nagsasabi siya ng totoo laban sa hari na si Herodes. Kaya ang nagsasabi lagi ng kung ano ang narapat gawin ayon sa kalooban ng Diyos ay napapahamak ang kanilang buhay. Ngunit kung tayo ay kumakapit sa Panginoon, wala pong kapahamakan. Dahil ayon pa sa Salmo 30, pag-ibig mo'y walang maliw, kaya ako'y iyong sagipin. Ibig sabihin, sagipin tayo ng Panginoon dahil sa ating ginagawa na pagsasaksi sa katotohanan, sapagkat ang katotohanan, ayon pa sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 8, verso 32, ay makapagpalaya sa atin. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 20, talata 17 hanggang 28, sinasabi ng ating Panginoon na aakyat na sila, papunta na sila sa Jerusalem. At doon, dakpin siya, pahirapan siya, ipako sa krus. Ngunit sa pangatlong araw, siya ay muling mabuhay. Nalungkot yung lahat ng mga apostol. Mawala na sila ng kanilang rabi o guro. Mawala na sila ng kanilang Panginoon. Pero itong nanay ni Santiago at ni San Juan, lumapit sa Panginoon at sinasabi, ibigay mo ang iyong, kung ikay nakaupo na sa kaharian, ang right hand at ang left hand na luklukan para sa aking mga anak na si Juan at si Santiago. Kaya nagtanong ang ating Panginoon, kaya niyo bang inumin ang kalis na iniinuman ko? At nagsagot sila kaagad, kaya namin. Itong versikulo 22, Kapitulo 20 sa Ebanghelyo ni San Mateo, ang kahulugan ng kalis dito
ay paghihirap. Kaya ba natanggapin nila ang paghihirap? Kaya ba ang pagsakripisyo? Makainom ba kayo sa kupa ng hirap ko? Ayon ng Panginoon. At sinasabi lang, opo, kaya nila. Kaya sabi ng Panginoon, kayo nga ay iinom sa paghihirap na ito. Ibig sabihin, silang lahat ng mga 12 mga apostol ay maging mga martir at pahirapan sila. Liban lang kay San Juan na siya ay pinahirapan, ngunit kahit na gaano siya pinahirapan, nanatili siyang buhay sapagkat siya ang nag-alaga sa mahal na Birhen Maria. Ngayon, ang sinasabi ng ating Panginoon na ibang paglilingkod dapat ang kanilang tingnan sa buhay. Ang tunay na paglilingkod ay handang magsakripisyo, handang maghihirap. Kaya, kanya pong binatay ang kanyang pagiging Mesiyas. Hindi ayon sa paningin nila na ang Mesiyas ay kagaya ni Haring David na maging hari at mamumuno sa kanila upang mapalayo na sila sa paghihirap sa Roman Empire na noon ay nag-occupy sa Israel sa panahon ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Ang sinabi ng Panginoon ay ang tungkol sa naghihirap na lingkod na atin pong mabasa sa aklat ni Propeta Isaiah, Kabanata 42, talata 1 at sumusunod. The suffering servant. Na hindi po ang Mesiyas ang isang glorious Messiah. Hindi po isang commander ng army. Hindi po na isang mamumuno na espiritual na siyang magbuklod ng tao upang palayain sila mula sa paghihirap na kanilang dinanas dahil sa paghahari ng mga hari ng malupit gaya ni Herodes at dahil sa okupasyon ng Roman Empire. Ang kanilang tunay na kalayaan ay magiging bahagi sila sa langit. Ang kanilang mga pangalan ay mauukit sa aklat ng buhay na hanggan sa langit. Ang kanilang paghihirap dito sa lupa ay daraanan nila sakripisyo, pakikiisa sa paghihirap ng ating pong Hesus Nazareno na kanyang dinaranas sapagkat siya ay dakpin, siya ay pahirapan, siya ay ipako sa cross, ngunit ipahayag niya na hindi ang kamatayan ang may huli na sinasabi sapagkat ang Diyos ay Diyos ng buhay, mabubuhay siyang muli sa pangatlong araw. Pero kailangan na ipahayag paano maglingkod. Ang lahat ng paglilingkod ay dapat marunong magsakripisyo. Ang pagsasakripisyo ay siyang magkukulay gaano tayo katapat sa ating paglilingkod. Kaya sinasabi niya, ang sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. Tulad ng anak ng tao, na naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Itong versikulo 27 hanggang 28 sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 20, ay nagtuturo sa atin bilang tunay na Kristiyano. Hindi po natin titingnan ang ating sariling ambisyon na kapag tayo'y maglilingkod para sa bayan o maglilingkod sa ating kapwa, ay gagamitin natin ang kapangyarihan sa pagkontrol ng iba at mamuhay tayong marangya. Kung kayo na mga magulang na ang bukasyon ninyo ay pagtatayo ng isang Kristiyanong pamilya, handa kayong magsakripisyo upang ibuklod ninyo ang pamilya ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi kayo magkaroon ng pamilya upang kayo ay magkaroon ng laging kagalakan sa buhay. Kaakibat sa pagiging Kristiyano
ang handang pagsakripisyo, matupad lamang ang kalooban ng Diyos. Ang mahalaga, sa bawat paglilingkod natin, binabatay natin sa pagtuturo ng ating Pong Isus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang isinasaisip natin ang salita ni Isus na ang pinakadakila ay yaong naglilingkod, manalangin tayo sa Diyos Ama upang pagkalooban tayo ng tunay na diwa ng paglilingkod at atin pong itutugon. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging mga tunay na lingkod na kumikilos ng may malasakit, na katulad ng ipinakita ni Jesus sa kanyang mga alagad. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga mga tunay na lingkod. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway gamitin ng kanilang kapangyarihan para sa ikabubuti ng mga mamamayan at iwasan ng alitan at kawalan ng tiwala. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Atin nawang maunawaan na sa mata ng Diyos, hindi sinusukat ang tunay na tagumpay sa pamamagitan ng pamantayan ng mundo, kundi sa paggalang sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga may sakit, naway maunawaan na ang kanilang pagdurusa ay maaaring maging isang biyaya kung ito ay tinitiis bilang pakikiisa kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating sariling panalangin. Ama naming mapagmahal, tulungan mo kaming mapaglingkuran ng isa't isa sa pamagitan ng pagtulad sa iyong anak na nag-aalay ng kanyang buhay para sa amin. Hiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Muhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, amang mapagmahal. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming hinihain ngayon upang ang pagpapalitan ng kaloob mo at ng aming handog ay magdulot sa amin ng kapatawaran sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin Kapanginoon, tunay marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Sa pagkakasali mong kami bubuti, isinugo mo si Kristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng anak ang iyong kalooban ng apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa na manghel si siyawit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi siyang kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
kay sumitan ng Espiritu ng Banal makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gaya naman ng matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami may narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming Obispong tagapangasiwa ng Tanang Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naimlayan may pag-asang sila'y muling mabuhay gaya din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo napatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng Malaberhin Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya ang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin magaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinanabikan na kilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo aming panampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbuyan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod na po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Paalala, pagkatapos po ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusap po sa lahat na manatili lamang sa inyong lugar. Pagkatapos sa pagbabasbas, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa gayon, maiwasan natin ang siksikan sa mga pintuan ng simbahan. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa dambana na Poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, nilob mong kami magsasalo-salo sa biging ng muling pagkabuhay ng anak mo.
Ito naway aming pakinabangan sa pagkakamit namin ng walang maliw na kaligtasan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque Pintakasi na may karamdaman, ngapin po aming kapatid na sa banig ng karamdaman. Ang iyong pamagitan ay sadyang makapangyarihan ikay narito pa sa daigdig. Marami ang gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanilang kamalmahalang cross ni ikay lulhati na dyan sa langit. Nalik kayong pamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, yaring amang mga hinaing na sa tulong po ninyo ay makamit ng kagalingan naming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Kristo at sa ipong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipalangin na po kami upang kami adyan sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipalangin na po kami upang kami adyan sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipalangin na po kami upang kami adyan sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Maraming salamat po sa inyong pakilahok dito sa ating banal na misa sa loob ng dambana ng Pong Isus Nazareno kay nasa labas. Yung mga nakiugnay sa atin sa pamagitan ng Facebook, Live, YouTube at iba pang social media. Mag-ingat po kayo sapagkat ang tunay na ugnayan sa ating simbahan ay ang Quiapo Church Official Live. Mayroon po kasing gumagamit sa simbahan ng Quiapo upang mag-promote ng mga produkto. Kung kayo ay magkaroon ng misa online, pakihanap po Quiapo Church Official. Salamat sa ating commentator, sa ating lectors, sa ating choir, sa ating lay minister, sa ating IT, sa ating health team at ushers, sa ating collector, sa mga ihos na tumutulong upang maging maayos ang ating pagdiriwang sa banal na misa. Salamat sa mga walang sawang nagbibigay ng tulong upang makatulong ang Quiapo Church sa mga nangailangan nitong panahon ng pandemya na COVID-19. Sa atin pong pagnilay-nilay ngayon ay tungkol sa paglilingkod. Kailangan ang ating paglilingkod ay tunay, may katapatan at taos-puso. At laging para sa paglilingkod at ikapagpupuri sa Diyos ang ating paglilingkod. Hindi sa pagkamit ng kamaterial na bagay, ng katanyagan o ng kapangyarihan. Ngayon po ang basbas sa mga dibuto ng maghilingan, dasalan at timahin. Isama natin dito ang basbas sa inyong mga intensyon at sa intensyon ng ating simbahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inagmus na ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kailangan angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan naman nila ay inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalang mga imahin at dasalan. Basbasan ang may karamdaman, lalo na mga nagkasakit sa COVID-19. Basbasan ang mga frontliners. Basbasan ang nagdiriwang ng kalang kaarawan at ng anibersaryo ngayon. Basbasan ang lahat sa kanilang mga intensyon ngayon. Sa pamagitan ng benisyon ito, naway mahalan ng pangako ng sa binyag na ikaw lang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umay kang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Pong Isus Nazareno.